Safe bang bumili ng lupa na naka-mother title or yung portion daw ng lupa na naka-mother title? Ito ang tanong ng isa nating kabayan. Well, sasagutin ko ito kabayan ng mabilisan lang, pahapyaw lang. Hindi ko na po i-discuss yung mga malalalim na technical description, technical issues, or legal issues. Ipaubayan natin sa mga abogado kasi ang usaping mother title is nagsanga-sanga po kasi yan. At ang ating batas, yung civil code at yung ano natin is nagkakaroon ng revision year by year. So pag mayroon kayong mga concern about dun sa mga awayan ng mana, yung mga ganon, kasi sa mother title yan, mapapasok yung ano ng mga heirs o yung mga tagapagmana na may iba't ibang issue. Medyo nagsanga-sanga na po yan. At yung batas natin, nagkakaroon po yan ng mga revisions. So ayoko naman po kasing magbigay ng advice na hindi ako sigurado. Kaya based ang content ko at ang sinasabi ko ay based lang sa aking actual experience doon sa mga naranasan ko na, sa na-prove ko na at nagawa ko na sa ground bilang isang employee ng isang real estate developer at itong dalawang licensed real estate broker with the guideline of our company attorney. Ang i-share ko lang is kung ano po yung na-try na experience namin sa ground. So ayun po, ang bibilhin daw ni kabayan is mother title. Unang-una, gusto kong magka-idea kayo kung ano ba yung mother title. At sa mga ibang kabayan natin na wala pang idea kung ano yung mother title. Ang mother title po mga kabayan is ito po yung unang titulo. Of course, from the word mother title, ang sinasabi ng iba, ito daw yung mother of all problems sa bentahan ng lupa. Pero mother title, ito po yung OCT, hindi pa siya na-chop-chop. Marami na po kami nabibili sa amin, sa developer side na naka-mother title, tapos na-chop-chop, kinukonsolidate, binubuo, sinusubdivide, tapos binibenta namin into a subdivided parcel of lands. Pero iba po sa amin as developers. So ang focus natin dito, si kabayan bibili ng portion of land sa isang private individual, sa ibang kakilala siguro, kaibigan, o sa nagbebenta online or somewhere. So kapag bibili po kayo kabayan ng portion of land, napaka-importante po na malaman nyo, halimbawa po, yung nagbebenta is patay na, yung mana niya lang yun, yung mother title at hindi pa nakapangalan sa kanila, dapat po nakapag-execute na sila ng extrajudicial settlement with partition. Ano pong ibig sabihin nun with partition? Ibig sabihin na parte-part na subdivision plan na. Ibig sabihin, hindi ka na kukuha ng sarili mong licensed geodetic engineer para gumawa ng subdivision survey, papa-approve pa sa DENR. Hindi mo na papagdadaanan yun kasi tapos na po sa side ng mga tagapagmana and naayos na po yung gusot. Kasi pag hindi pa nangyari yun, bibili ka ng isang portion of land na wala pang subdivision survey, tapos malaki yung due diligence na gagawin mo kasi alamin mo kung lahat ba ng mga tagapagmana is nagkakasundo-sundo sa kanilang hatian, kasi dyan po pumapasok yung sinabi ko nga na maraming complication sa usapin sa mana. Halimbawa, minsan yung panganay o yung bunso, sabihin nila, oy, dapat mas malaki yung kabahagi ko sa lupa kasi ang sabi ni tatay nung nabubuhay pa, ako ang nagpaaral sa inyo, ako yung bilang panganay, o ako yung nagsakripisyo, yung mga tipong ganun, or dahil ako yung ako yung may kapansanan, dapat mas malaki yung kabahagi ko. Mga internal ng usapin sa loob ng angkan ng pamilya na hindi ko na po masasagot ng accurate sa inyo. Yung nasa po ipagpaubahan nyo na sa mga abogado. So ang isasagot ko lang, pahapyaw, to the purpose na gusto ko lang na magka-idea kayo, makatch nyo yung idea in layman's terms, sa madaling maintindihan, kung paano nga ba at ano yung mga dapat isipin kapag bibili ng portion ng lupa. So yun nga po, balik tayo sa topic. Yung bibilhan nyo is minana niya, yung binebenta niya, minana niya doon sa mga magulang niya, at dapat meron na siyang AGS with partition. At pangalawa po, dapat yung malaman, dapat bayad na po nila yung estate tax sa BIR. Dapat bayad, napakahalaga po yun. Dapat bayad na po yung buwis, yung buong, kasi pag binabayar nila yan, halimbawa 1,000 square meter yung kabuuan, at 4 silang naghati-hati doon sa partition, at binibili mo lang is 250. Ang pinapasurvey kasi nila dyan is yung kabuuan na sukat, yung 1,000 square meter, hindi lang yung 250 square meter. Ganon din po sa pagbabayad ng estate tax, binabayaran na po nila yung kabuuang ari-arian. So ayan po, kapag ganun po yung scenario nyo, ay okay po, wala pong gaanong hassle. Mag-execute lang po kayo ng deed of absolute sale na notaryado, then good to go na po. Pwede na pong iparehistro at ilakad yung titulo sa normal na proseso. Paano naman po pag buhay pa yung may-ari ng mother title at gusto lang niyang magbenta ng kabahagi
bahagi ng kanyang lupa. Halimbawa, 1,000 square meter nga yung lupa niya, gusto niyang ibenta yung 250 square meter. Ganon din po, dapat mayroon na rin po itong subdivision survey, subdivision plan, and pag nag-execute kayo ng deed of absolute sale, hihiramin nyo sa kanya yung titulo, pupunta kayo sa Registry of Deeds, papatatak nyo po muna yung deed of sale para po kampante kayo na panatag kayo na nasa inyo na yung karapatan doon sa lupa na binili nyo. Halimbawa po, 250 square meter nakalagay sa deed of sale, notaryado, pupunta na po kayo sa Registry of Deeds, ipapatatak nyo po, ipapa-annotate nyo ang gagawin ng Registry of Deeds, kukunin yung deed of sale, babasahin nila, then itatatak po nila yon sa likod ng titulo na ibig sabihin, halimbawa ang pangalan mo kabayan is Pedro, ibig sabihin is si Mr. Pedro, nabili niya yung portion ng lupa na 250 square meter sa property, sa title na ito. Itatatak na po yon sa titulo. Ano pa man ang mangyari sa mga susunod na henerasyon, sa mga anak ng mga apo sa tuhod, pag hindi nila ginalaw yung mother title, at least nakatatak na po doon na ikaw ay nabili mo yung portion ng lupa na yon. So, paano naman pag ang portion ng lupa is binibili mo sa isang real estate developer, gaya namin, gaya ko, nagtatrabaho ako sa isang real estate developer. Paano naman kapag doon mo nabili o doon mo planong bilhin yung portion ng lupa? Well, to make the story shortcut na lang tayo, dapat po alamin mo sa isang developer kung mayroon ba silang license to sell. Ano po ba yung license to sell? Yun naman po yung permits na sinisecure namin sa side naming mga real estate developer. Kinukuha namin sa DSUD bago namin pwedeng ibenta yung project namin. At ang kagandahan po kapag ang benefits po kung bakit sinasabi ko na dapat alamin nyo na dapat yung developer ay mayroong license to sell, kasi kapag si developer nakapag-comply sa license to sell permit, ibig sabihin nag-comply siya sa iba pang permits, sa land development permit, kasi bago kami makarating doon sa license, yun kasi yung isang major permit na panghuli na post permit na yon. Isang katutang sarit-saring permit pa po ang aming kinukuha bago kami darating sa stage ng license to sell. Ibig sabihin, nakapag-comply na kami, na-consolidate namin, na-subdivide namin, nakakuha kami ng land dev permit, na-chop-chop na ayos namin yung mga papel, yung mga titulo, yung gano'n. At if to the worst part man, kabayan, na magka-problema kayo sa future dun sa nabili nyo sa isang developer na may license to sell, at least kahit pa paano, protektado kayo ng gobyerno through DSUD, yung dating HLURB. May mga batas po na nagpoprotekta sa mga buyers against sa mga developer na hindi tumupad sa kanilang na nakalagay sa kontrata. Mayroon po diyan yung PD 957 at iba't iba pa pong mga ng gobyerno. So napaka-importante po na pag yung portion ng lupa ang nabili sa isang developer is mayroon na siyang license to sell. At so, yun lang po mga kabayan, and hopefully mayroon kayong konting natutunan at nagka-idea kayo kahit papaano kung ano ba yung mother title at kung ano yung dapat yung isaalang-alang bago kayo bumili ng isang portion ng lupa na naka-mother title. So, yun po, ulitin ko po, mother title, ibig sabihin, buo po yan. Ang bibilhin nyo is portion, ibig sabihin, kabahagi ng lupa ang iyong bibilhin at dapat papatituluhan nyo yun ng hiwalay. At yung mother title, babaguhin din po yun, ibabawas po yung portion ng lupa na nabili nyo. Sa halimbawa nga natin po ngayon, 1,000 square meter, binili nyo yung 250 square meter, dapat po makakuha kayo ng titulo, ibabawas po dun sa mother title, yung 250 square meter po mapunta sa inyo, yung mother title is magiging 750 square meter. Ganun po dapat yung end result ng nyo kapag na ilipat nyo na sa inyo, pag napatituluhan nyo na yung portion ng lupa na bibilihin nyo. Pero before that po, napaka-importante po, depende po sa scenario, at sa nabanggit nating scenario kanina, napaka-importante po na isaalang-alang nyo yung mga bagay na nabanggit natin. And yun lang mga kabayan, hopefully nga may natutunan kayo, and sa mga hindi pa nakapag-subscribe at gusto yung mga ganitong content, mag-subscribe lang po kayo sa ating YouTube channel para updated tayo sa mga susunod nating mga videos na i-upload. At sa mga next videos ko, kabayan, susubukan kong sagutin lahat ng mga katanungan ninyo, or i-comment down below nyo lang po kung may mga tanong kayo at susubukan ko pong sagutin.